Sa sobrang lakas nga ng ulan, kaya naisipan kong maghugas ng mga bote para may magamit tayo para sa susunod na pagre-repack natin ng mantika. Dahil sa lakas nga ng ulan, binalutan ko na rin ng tolda si Sayara dahil pinapasukan rin pala ng tubig ang kanyang mga bintana. At pagkatapos nga ng ilang oras natin paghuhugas, ito na yung naging resulta. Nakarami rin tayo ng mga bote. Halos nasa 300 pieces din pala yung nahugasan kong mga bote. Ang mga bote na nga pala ito guys ay pinapatuyo ko na lamang. At yung nasa batya naman ay kailangan pa nating banlawan ulit. 3 beses ko nga pala binabanlawan ng mga bote para siguradong malinis at walang maiiwan ng mga dumi. Kailangan mo na nga palang banlawan kaagad ang mga bote pagkatapos mong sabunan. Kasi pag natuyo na ang mga bula, babakat na sa ating mga bote. Kung mapapansin nyo, napakarami ko na talagang nahugasang bote. At pagkatapos natin banlawan ng mga bote guys, ay inilalagay naman natin siya din sa ating mga crates para matuyo. Ito kasi yung mga pinaglalagyan natin ng mantika. Umulan at umaraw pala ay lagi tayong busy dahil marami tayong dapat gawin para sa ating rolling store. Pagkatapos ko pala sila mabanlawan lahat, hihintayin na lang natin sila na matuyo. Pero matagal-tagal bago matuyo ito ngayon at kasi walang araw. At sa mga takip na nakukolekta ko, pinipili ko pala yung maayos at yung mga malilinis. Pero yung sa mga tingin ko talagang hindi na pwede, itinatapon ko na. Sayang din kasi guys, mukha pa naman mga bago at pwede pa namang gamitin. At pagkatapos ko nga silang banlawan, kailangan na natin silang patuyuin. Halugin mo nga lang pala para matapon din yung ibang mga tubig at nang hindi na mag-stuck sa loob ng mga takip. Pagtapos natin maghugas ng mga bote at mga takip, samahan niyo muna ako at gagawa tayo ng ating panglinis ng mga 1.5. Ipapakita ko na rin pala sa inyo kung paano ko ito ginagawa. Gamit ko lang ang tali na straw at stick ng kawayan at isang Scotch Brite at makakabuo ka na ng DIY mo na panglinis ng mga bote ng 1.5 dahil yung ginagamit pala natin nung una ay napudpud na. Kailangan nga pala natin talian ng maayos at mahigpit yung ating Scotch Brite para hindi matanggal kapag tayo ay naglilinis na ng mga bote. Kasi kapag hindi maayos ang pagkakatali mo at hindi mahigpit, unang natatanggal ang tali. At kailangan mo na naman pala itong referent kapag natanggal na naman yung mga tali. Kaya ganun na lang katagal talaga ang pagtatali ko sa mga stick na to. At sinisigurado ko talagang matibay at hindi matatanggal ang aking mga tali pagka tayo ay naguhugas na. Malaki din kasing abala kapag tayo ay natanggalan ng tali. At sa wakas, natapos na rin natin yung ating tinatali. Pagkatapos pala natin magtali, ito na, simulan na natin ang paghuhugas ng mga 1.5. Matrabaho pala talaga ang naisip kong small business. Pagod ka na, hindi ka pa kumikita. Matrabaho din talaga ang paglilinis ng mga bote. Kailangan sigurado walang may iwan ng mga dumi. Kaya bawat gilid-gilid ng ating mga bote ay aking isa-isang binabrush para satisfied si ating customer sa ating mga lalagyanan. Isa kasi sa mga puna ng aking mga customer na malinis daw yung aking mga pinaglalagyan ng mantika. At isa yan sa mga nagustuhan nila dahil malinis ang aking mga bote. At sinisigurado ko na loob at labas ay talagang napakalinis. At pagkatapos ng ilang oras ng pagsasabon natin, ito na yung ating mga nasabunan. At umpisan na natin silang mga banlawan para naman mapatuyo na natin. At pagkatapos kong ang banlawan, itapapatuyo na natin siya sa ginawa nating patuyuan niya. Ito nga pala yung ginawa ko na patuyuan ng ating mga 1.5. At ang laman pala ng patuyuan na yan guys ay nasa 100 pieces. Para marami naman tayong mailagay ng mga bote para matuyok to kaagad. Noon kasi ang ginagamit kong patuyuan ng ating mga 1.5 ay batya.
Matagal kasi bago matuyo ang ating mga 1.5 kasi nagmumoist pa ito sa loob ng ating mga batya. Kailangan din kasi pumapasok ang hangin sa loob ng ating mga 1.5 para diretsyong matuyo na ito. At nang sa ganun ay madali itong matuyo. At pagkatapos nga ng halos kalahating araw ng paghuhugas natin, ito na yung naging resulta. Napuno din natin yung ating mga lalagyanan. At dahil sa maulan ng panahon pala ay kailangan natin takpan ng plastic ang ating mga 1.5 para diretsyong itong matuyo. Kasi pag hindi natin siya tatakpan ay hindi ito matutuyo kaagad. Kaya gumupit na ako ng mga plastic para magagamitin natin pantakip sa ating mga 1.5. At kailangan pala natin itong talian para hindi ito lumipad. At ito na nga guys, natapos na tayo mag-cover ng ating mga 1.5 at para ito naman ay matuyo. Ayan guys, at hanggang sa muli. Ito pala si Kuya Tendero Vlog. Sana lagi nyo akong suportahan sa aking channel na Kuya Tendero Vlogs. Ayan guys, at maraming salamat!